Sa gitna ng mga nakakapasong issue sa Kamara, may isa na namang balitang pinag-uusapan. Ang planong pag-alis ng bansa ni Vice President Sara Duterte. Nitong April 22, kinumpirma ng Malacanang na inaprubahan ang kanyang travel authority para sa biyahe sa 5 bansa sa Europe at Asia mula April 23 hanggang May 15. Imbis na lumipad, naglabas ng pahayagang OVP. Sabi ni VP Sara, dahil sa last-minute issuance ng palasyo, na-disrupt ang kanyang travel plans at kailangan niya mag-reschedule. Tanong tuloy ng marami, sa dami ng kaganapan mula sa mga AMLAC records hanggang sa impeachment hearings, bakit kailangan ang mahabang bakasyon sa ganitong kritikal na panahon? Ayon sa Malacanang, dumaan sa tamang proseso ang request na in-apply noong April 14 at wala silang polisiya na harangin ang anumang biyahe. Sabi pa nila, wala sa kanilang record na may tinanggihang travel authority para sa vice-presidente. Para sa palasyo, ang proseso ay normal at walang kinalaman sa politika. Sa kabilang banda, iginigiit ng kampo ni VP Sara na ang tagal ng proseso ay nakaapekto sa kanilang security at scheduling. Bagamat nilinaw na at no cost to the government ang biyaheng ito, mahirap ihiwalay ang timing ng pag-alis sa mga naglalabas ng ebidensya sa House Committee on Justice. Habang ang bawat hearing ay nagbubukas ng mga bagong katanungan tungkol sa 6.7 billion na transaksyon at SAL-and discrepancies, ang pag-alis o ang pagtatangkang umalis ay nagiging bahagi na rin ng mas malaking diskurso sa pagitan ng pananagutan at personal na kalayaan. Sa usaping ito, mapapaisip ka na lang talaga kung ano nga ba ang prioridad niya sa oras ng krisis. Ang isang posisyon sa gobyerno ay hindi lang trabaho na pwedeng iwanan kapag naiinitan na sa mga katanungan. Ito ay isang panata sa publiko na manatili at magpaliwanag sa bawat butas na nakikita sa kaban ng bayan. Ang mga dokumento at mga AMLAC records na lumalabas ngayon ay hindi mawawala kahit nasan pa ang isang opisyal sa mundo. Ang integridad ay hindi nakikita sa kung gaano kalayo ang narating mo sa ibang bansa, kundi sa tapang mong harapin ang mga tanong sa sarili mong bayan. Ang tiwala ng taong bayan ay hiram lamang at ang pagbabantay sa bawat galaw ng mga lider ay bahagi ng pagtiyak na ang hustisya ay hindi natutulog. Sa huli, ang mga tanong na hindi nasasagot ngayon ay mananatiling bukas hanggang hindi tayo nakakakita ng malinaw na resibo at pananagutan.